Attorney, medyo ano no, ako'y kumbaga ako'y tumutulay doon sa iyong kaisipan kasi nga parang ang reaksyon ng iba no sa mga survey na ito, kapag pabor doon sa na survey. Ted, sorry, napuputol po. Oh. Attorney, Napuputol po, sorry. yeah. Can you hear me now, attorney? 1, 2, 3, 4, 5. Can you hear me? Check mic. 1, 2, 1, 2. Putol kayo. Napuputol ako. Apo. Mukhang ayaw ako mapakinggan ni attorney. Ito kayang mic ko gamit. Attorney Claire, maganda umaga po sa inyo, Undersecretary. Yes, good morning, Sir Ted. DJ Cha, thank you. Salamat Thank you sa so panahon. much. Okay, Ito. Cha. At na-invite niyo po ako. Good Okay. morning din po. And thank you also, Attorney Claire, for being on the show. Umpisahan natin dito, Attorney, sa pagbagsak nga po ng approval ratings ng Pangulong Marcos Jr. Mula po 42% noong Feb to 25% ngayong March. Ayon po yan sa Pulse Asia Survey. Ang isa po sa sinabi nyo kahapon, posibleng may kinalaman ang paglaganap po ng fake news dito po sa pagbagsak na ito. Pero sinasabi nyo rin na hindi nababahala ang Pangulong Marcos Jr. dito. Ito po ba hindi dapat i-consider ng administrasyon bilang wake-up call para po mas paigtingin pa ang serbisyo sa mga Pilipino? Yes, nakausap kasi natin kahapon si Pangulo. Napag-usapan kasi namin na maybe, hindi naman namin sinasabing fake yung survey ng Pulse Asia. Ang sinasabi namin, ito bang mga tao, yung mga respondents ay maaari ba sila na i-impluwensyahan ng fake news? Dahil lumalaganap talaga ang fake news dito sa Pilipinas. Sabi nga natin, hindi tayo nababahala dahil ginagawa lang naman ng Pangulo ang kanyang trabaho na naaayon sa batas at naaayon sa tama. Kumbaga, hindi siya mapapahinto, hindi siya mababother ng anumang survey. Pero, sabi natin kahapon, titignan pa rin natin ang mga survey na ito para malaman natin kung yung mga respondents ba talaga ay hindi ba naaabutan ng serbisyo ng gobyerno. May mga respondents ba na hindi alam yung mga serbisyo na maaari nilang makuha or mga ayuda na maaari nilang makuha mula sa gobyerno. Saan ba ang mga respondents na ito dahil baka hindi nga naaabot ng gobyerno. So sinasabi natin na baka yung iba influenced by fake news. Dahil katulad ng sinasabi, one of the reasons daw ay yung pagtaas ng inflation rate. Pero DJ Cha at Sir Ted, ayon kasi dito sa PSA, yung inflation rate kasi bumababa. From 2.9 naging 2.1, ngayon pong March is 1.8. So medyo paano mare-reconcile yung ibang mga ganung bagay na hindi kaya naiintindihan ng ibang tao or sabi nga natin, depende yan paano ba sumagot yung respondents, paano ba yung tanong. At sabi nga, kahapon, nagkausap din po kami, may sectoral meeting with the President and DSWD Secretary and Labor Secretary, Laguesma. Meron silang ginagawang survey, halimbawa po, yung kung gutom, di ba? Hindi lang po isang beses i-survey yung pamilya, let's say pamilya. Isang beses, baka ngayon gutom, na-survey sila ngayon, di ba? So, ang ginawa po ng DSWD is patuloy pong minomonitor. Let's say, itong pamilyang to, nag-improve ba o mas nagutom? Kasi kung halimbawa po, na-survey kayo na tong araw na to at kayo'y gutom, sabihin nyo talaga, gutom kayo. Hindi po ba? So, dapat ang pag-survey ay hindi parang isang beses lang, hindi one time lang sa taong ito. Dapat the same people will be the same people na survey before na ito yung abot o level ng kagutuman nila? Dahil ba sa tulong ng gobyerno, naibsan ba yung gutom nila? Nagbago ba? Nag-improve? So, kung isang beses lang kayo masa-survey at nagkataon na ngayon ay wala kayong sweldo o natanggalan kayo ng pagkakakitaan ngayong araw na to, ay talaga sasabihin niyo po, nagutom kayo. Kasi nga po dun sa Pulse Asia Survey sinasabi na inflation po yung isa sa mga pinakagusto na matugunan agad ng mga Pilipino na issue ngayon. Attorney Claire, ang ginamit niyo po hindi nababahala ang Pangulong Marcos pero hindi binabaliwala. Tama, hindi nyo binabaliwala itong survey. Kasi base po sa mga nabanggit ninyo, makikipagpulong o nakipagpulong na nga po ba kahapon tungkol dito?
sa Oo. posibleng baka hindi naaabot ng mga Pilipino na programa ng gobyerno? Actually po, yung pagkikipagpulong ng Pangulo, hindi naman ito dahil sa may ganitong issue. Regular po nakikipagpulong ang Pangulo. Sectoral meeting po. Mm-mm. Paano ba matutugunan yung pangangailangan ng taong bayan? Paano ba lalawak pa yung natutulungan? Itong walang gutom Mm-mm. project ng Pangulo. So, kahapon nga ay nagbigay ng report itong si Secretary Gatchalian na ngayon ay minomonitor nila at nakikita nila a certain group of persons na survey nila before is nakita nila yung improvement. Kasi kumbaga hindi nga sabi ko hindi one time na survey. So, sabi nga natin yung survey kasi is pwedeng nandiyan, pwedeng guide 'yan. Pero sabi nga natin, hindi dahil bumaba ang rating ng Pangulo sa Pulse Asia, parang, uy, teka lang, parang ano nangyayari? Hindi ganon. Parang tuloy-tuloy ang trabaho, kahit ano pa ang mangyari, pero tuloy-tuloy pa rin kung paano mai-improve ang trabaho ng gobyerno. Okay, oo. At sabi nyo rin po kanina, hindi nyo sinasabing fake ang survey, pero posibleng baka yung mga baka lang no na yung mga respondents ay kumbaga nabahagian nitong mga fake news na ito. And speaking of fake news na yan, pagkalat ng fake news na baka posibleng may resulta dito sa survey results, totoo po ba nag-utos ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga gabinete na palakasin pa yung kampanya kontra disinformation? May kinalaman po ba yan sa survey or even before pa talagang mas gusto ng matutukan ng Pangulong Marcos Jr. itong disinformation? Noon pa nung ako nga ay na-appoint, yun talaga yung mandato. Mm-mm. Siyempre, kailangan namin iparating sa tao ano ba yung maaari nilang makuhang tulong. Mm-mm. At the same time, ma-curtail yung fake news. Pero habang tumatagal, lalo na ngayon na kampanyahan, dumadami talaga yung fake news peddlers. Mapapansin naman kahit naman ang isang, I forgot the name, Sayabra, yung Israel-based na disinformation na firm, nakita talaga na sa Pilipinas, sobra, above average talaga ang porsyento ng disinformation and fake news. So yun talaga nakakabahala at obligasyon ng gobyerno na ito ay matugunan. Maayos ito dapat kasi kapag hindi natin natugunan to, maaari yung mga tao na ito yung laging pumapasok sa kanilang sa isipan nila na ang gobyerno ay hindi nakakatulong, ang gobyerno ay fake. Talagang yan ang mangyayaring mga survey kasi maaaring ma-influensahan sila ng kanilang sagot because yun na nadidinig nila na fake news. At ngayon po, bukod kasi dun sa mga nabanggit nyo, posibleng may factor yung fake news, posibleng yung inflation and other issues pa. Kasi may binanggit pa po yung Pulse Asia survey o sina Sir Ronald Holmes kahapon sa amin. Kung ano pa yung mga ibang factors na posibleng dahilan ng pagbaba ng approval at trust ratings ng Pangulong Marcos Jr., tinitignan nyo rin po ba yung pangyayari sa pagkakasurrender po sa dating Pangulong Duterte sa dahilan ng pagbaba din po nitong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos Jr.? Malamang, pwede. Pero yun nga ang mangyayari pagka ganun kasi ang lumalabas dahil ba sinurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC, bumaba ang rating ng Pangulo. Kahit ano man ang mangyari, kahit ano pang rating yan, ang Pangulo, itong sinasabi natin, gagawin, magdi-decide base sa batas at kung ano yung tama. Kahit hindi ito maging popular sa tao, kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo o ng gobyerno, ng administrasyon, sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte na ma-surrender to sa ICC, hindi po mapapahinto ang administrasyon na gumawa ng ayon sa batas. Kahit hindi ito popular. Kasi kung ano po yung sinasabi ng batas, yun lang dapat ang gawin. And ito po ang nagtataka kami. Kung yan po ang magiging dahilan, majority of the Filipinos, meron din naman survey na umaayon na dapat dalhin ang Pangulo, dating Pangulo, sa ICC. Kung yan po yung dahil, medyo conflict po talaga magiging conflict po yung mga ginagawang survey. Kaya nga minsan sabi natin, kung iilan lamang po ang natatanong dito, let's say 2,400 sa Pulse Asia, masasabi natin hindi ito nagre-reflect. No? Hindi siya nagre-reflect
ng sentiments of more than the majority or more than 100 million Filipino people in the country. So, yun lang po. Pero still, hindi namin isasawalang bahala kung ano yung sinasabi ng survey. Oo. Kasi guide ito eh. Guide din pa rin po ito. Oo. So guide nyo, pero hindi isasawalang bahala. Yun pong survey. On the issue, dun po sa hindi pa natatalakay ngayon, yung impeachment ni VP Sara Duterte sa Senado. Sa tingin niyo po, Attorney Claire, naka-apekto rin po kaya ito? Dapat hindi mag-reflect yan sa Pangulo. Kasi hindi naman po niya yung desisyon eh. Kung hindi man po tumatakbo yung impeachment trial ngayon, hindi naman po kasi desisyon niya ng Pangulo. So, dapat hindi sa kanya mag-reflect yun. On the people na naghihintay po ng accountability, kumbaga, hindi lang nga yung Pangulong Marcos Jr. ang bumaba ang approval at trust ratings, pero maging si Senate President Chis Escudero as well as House Speaker Martin Romualdez, bumaba din po yung trust and approval ratings. So parang, hindi po ba ito parang refleksyon na in totality, medyo yung dissatisfaction ng mga Pilipino in totality sa Administrasyong Marcos Jr. pababa, kasama po yung ibang mga opisyales ng gobyerno. Kaya nga po, di siya oo. Talaga pong magandang malaman saan ba galing talaga yung mga respondents. Kasi kung titignan nyo po, kung sino pa yung nasa Pilipinas, kung sino pa yung nasa bansa na nagtatrabaho, yung pa yung bumababa yung rating. Yun lang. Attorney, medyo kumbaga ako'y tumutulay doon sa iyong kaisipan kasi nga parang ang reaksyon ng iba sa mga survey na ito, kapag pabor doon sa na-survey. Sorry, napuputol po. Attorney, napuputol po, sorry. Yeah. Can you hear me now, Attorney? 1, 2, 3, 4, 5. Can you hear me? Check mic. 1, 2, 1, 2. Sige, paki-check lang muna yung ating linya. Nagchat-choppy ang ating dating. Inaasahan Sige. na ng mga kapatid natin tanong. Alas 8:07 na po ang ating tamang oras. Attorney, can you hear me now, please? Attorney? Po, Sir Ted. Yan, narinig mo na ako. Sige. Attorney, kasi po ang pananaw Ako, napuputol kayo. Ba't Oo nga. ganyan din last time? Putol kayo. Napuputol ako. Apo. Mukhang ayaw ako mapakinggan ni Attorney. Ito kayang mic ko gamit. Attorney, ako nadidinig mo ako, Attorney. Attorney, ako malinaw. Po, nadidinig ko kayo. Uy, ako malinaw. Palit Yes, oo, tayo. malinaw. Gusto mo dito ka sa mic ko? Sa akin daw malinaw. Baka yung mikropono mo may Hindi, problema. sabihin mo na lang sasabihin ko. Ayoko. Attorney, can you hear me now? Apo, narinig niyo po ako? Hindi. Hindi ako narinig ni Opo, Attorney. medyo garble lang. Opo, sige po, Garbled Sir Ted. lang. Okay. Subukan ko ha. Attorney, kasi ang sinasabi nga po ng iba, kapag yung survey pabor sa kanila, okay yan. Pag hindi pabor sa amin, medyo may duda kami dyan. Ano ang inyong masasabi doon? Mukhang may problema tayo. Attorney, pwede bang mag-break muna ho Ayan kami? na, Ayusin lang sumasagot na si natin. Attorney. Sandali Oo. muna ha. We will take a short break. Diyan po lamang kayo. Babalikan po natin si Attorney Claire Castro ho para mas maayos-ayos po ang ating linya ha. Pero mga kapatid, ito ho muna habang ating pong inaayos po ang ating linya para hindi tayo mag-aksaya ng oras this morning. Sa lahat din po ng mga magulang at mga estudyante, eto, malapit na po na naman ang pasukan mga kapatid. Tandaan sa pagpili po ng paaralan, siguraduhin ito'y merong kompletong pasilidad. Number 1 yan, highly qualified yung mga teachers o mga guro. Nagbibigay po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan ang STI. Yes, yan ang STI, mga kapatid. Mula sa kurikulum at sa pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho at pati rin yung pong job placement assistance. Ginagabayan ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready
at future ready mag-enroll na online sa apply.sti.edu. Again, it's apply.sti.edu o magtungo po lamang sa pinakamalapit na STI campus sa inyong lugar. Now na! Okay na ba? Okay na ba si attorney? Hindi pa. Kung hindi pa okay si attorney, sandali lang po ha. We will take a short break. Abangan po ninyo ng ating po siyang matanong ng derechahan dito po sa mga isyong pambayan. Attorney Claire, inyo na ho ba akong naririnig, attorney? Didinig ko na po, Sir Ted. Salamat. Opo, kanina po ang tanong ko lang, usually po kasi ang reaksyon nga ng marami doon sa mga make question sa resulta po ng survey, whether Pulse man yan o SWS, kapag pabor sa kanila yung survey, okay yan. Pag hindi pabor sa amin, may question kami. Ano ho ang inyong masasabi doon, attorney? Well, depende po siguro yan sa pananaw ng iba. Kasi po may nagsasabi dati, may nagsasabi naman po before, na yung Pulse Asia daw ay propaganda tool ng mga Duterte. So kahit ano pa po yan, kahit yan ang pananaw ng ibang tao, hindi po yan ang pananaw ng administrasyon. Kahit ano pong survey ang dumating at magpakita ng kanilang mga data, yan po naman ay ikukonsidera. So kung yan po ang tingin ng ibang tao, ay hindi po natin masasagot kung ano yung damdamin ng iba. Okay, sige po. Pero kaninyo kay Chacha kanina, dahil sabi ho mismo ni Ginoong Holmes kahapon sa aming panayam, sa isa pong administrasyon na kababahala ito. Sabi nga niya, ito po ay one for the books. Ika niya, yung pong small or no trust, 54%, kalahati. At maging yung pong sinasabing disapproval ay 53%. Kaninyo, ito po ay ito po, bagamat may question kayo sa pamamaraan siguro at doon nga sa mga binabanggit ng respondents, ito po ay challenge ngayon sa communications team ng Presidente. Talagang challenge po ito. Okay. Ano pong aasahan namin sa panig po ninyo at ni Secretary J. Ruiz? Kasi sabi din kahapon ng Pulse Asia ng kanilang Presidente na parang dapat yung messaging mas maging malinaw at makarating talaga sa mga Pilipino sa usapin ng ginagawang serbisyo ng gobyerno para sa mga kababayan natin. Actually, Sir Ted, as far as we are concerned, alam namin na napaparating namin ang mensahe. Maliban po sa press briefing, meron po tayong mga palabas, mga program na pinapakita sa PTV4, sa RTVM. Mga programa po ng gobyerno. At na malamang ay hindi natin alam kung napapanood ng karamihan. Pero ang siguro ang proliferate ngayon ay ang karamihan po talaga ay yung fake news mula sa social media. Iba't ibang platforms. So yan po talaga ang challenge sa amin. May balita pa nga, hindi lang po Filipino ang gumagawa dito at meron pang ibang sumusuporta. Mga bansa, na laban sa Pangulo o laban sa Pilipinas. So, yun po dapat ang aming tinutugunan at syempre po maliban po sa amin, sa gobyerno po na dapat itong masawata. Syempre, hingi na rin po namin ang tulong ng mga mainstream media, pati na po yung mga responsible social media content creator, kung nakikita naman po karamihan na yung mga sinasabi ay fake or galing sa fake news, sana matulungan din po kami ng ibang nasa mainstream media na ma-fact check. Tulong na lang din po ito para sa bayan. Hindi lang po para sa gobyerno ng kumbaga whole nation approach po ito. Opo. Sana yun na po din. Opo. Attorney, Yusek, doon sa inyong paghingi po ng tulong sa mainstream media, at usapin ng to combat fake news, yung fake news kasi pwedeng propaganda talagang paninira, pero meron din po naman ding mga programa nga dapat ang gobyerno na ipinaaabot sa tao sa pamagitan po ng mga panayam sa mga opisyal ng gobyerno. Ang concern naman namin, halimbawa, sabi nga din kahapon ng Ginoong Holmes, dapat maging proactive ang communications team ng gobyerno, hindi lang sa Malacanang, kundi sa bawat departamento. Ang problema po ay yung unavailability or refusal of some people in government to be interviewed.
para po maghayag ng programa ng gobyerno. I mean, hindi na ako mag-iisa-isa pa pero well, at least meron kayong Vince Dizon ngayon na kahit papaano po nakapagpaparating ng mensahe at nakikita natin yung ginagawa niya, pero maliban sa kanya at sa ilang po manaka-naka dyan, mahirap pagilapin. Kung siguro iyan po ang isa sa mga nagiging issue po, makakarating po yan at mas maganda po, Sir Ted, kahit off the air, masabi niyo po sa akin kung saan kayo ahensya na merong hindi na i-interview or hindi nagkakaroon ng paglilinaw at gagawin po natin to ng paraan para po mapahatid lang po talaga ang mga mararaming programa po ng administrasyon at ng Pangulo. Halimbawa po, ang Agriculture Department, no? Oo, kasi din ang sinasabi po ni Ginoong Holmes kahapon, no, sa usapin ng bilihin, pagkain basically. So dito po napakalaking bagay nga na hindi lang daw po yung mga pag-press release o mga sugar coating mismo maramdaman din po ng taong bayan. So maliban doon nga siguro sa pagiging available sa katanungan dito po sa mga basic na ginagawa ng isang ahensya, ay yung maramdaman din po on the ground yung programa ng gobyerno. So sa punto pong yun, ma'am, sino po ang in charge doon sa palasyo? Paano po kaya ayon? Para ho naman din hindi masayang yung programa ng gobyerno kasi kung may ginagawa naman talaga, dapat maramdaman po ng taong bayan. Yes, katulad po niya sa DA, sir, Sir Ted. Kamakailan lang po, marami din po nagbibigay sa amin ng impormasyon na yung presyo ng bigas sa kanila ay bumaba na daw po talaga. Marami na daw po sila nabibili, parang 34, 33, 30, something like that. Pero meron pa po isang programa na parating ang Pangulo na talaga po pangkikinabang ang taong bayan. Siguro inaayos lang po kung paano ito maihahatid sa taong bayan. Marami pong programa. Siguro with me, sa PCO, kakausapin ko rin po, Sir Ted, ang ibang mga ahensya. Katulad po, may mga press briefing po kami na mismo po yung mga secretary or heads ng agencies ay iniimbitahan po namin sa press briefing para sila po mismo ang magbigay ng good news sa tao. Pero yung iba po, ito naman po tayo, may mga fake news peddler na sinasabi na yung pangungumbida namin. Ito po nangyayari, Sir Ted, yung pagkukumbida namin sa mga representatives ng agencies at sila yung isasalang namin para magsalita, ang sasabihin nila, ito fake news talaga to, Sir Ted. Napaka-incompetent siguro ng undersecretary ng press officer kasi hinahayaan na lang niya yung mga heads up ng agencies na magsalita. So, alam niyo po kung talagang paano kumilos sa mga fake news peddlers. So, pero with that concern, sir, kailangan din na talaga mismo yung mga head of agencies is masama namin sa press briefing, and may project pa po ang administration, Sir Ted. Magkakaroon kami ng podcast at mga secretaries din, heads of the agencies, ang ating makukumbida para po mas maraparating nila sa tao kung ano yung dapat na makita, ano ang mga serbisyong pwedeng madinig or maramdaman ng taong bayan. Sige po. Well, kami ho naman po nga dito ay bukas anytime kapag po may mga isyong pambayan na gusto hong liwanagin mismo po ang gobyerno, particular po ang ilang mga government agencies para po maging daan din doon sa pagpapalawak po ng informasyon, USEC. Dito po sa issue ng kidnapping ngayon. Kahapon nakapanayan po namin ang honorary chairman nga po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, si Ginoong Sergio Luis Ortiz, at sa kanya nanggaling worried sila dito po sa ilang kaso po ng kidnapping. Nga sabi mismo ni Ma'am Tessie Angsi, 3 kidnapping cases in just 5 weeks. Hindi po ito kumbaga, ma'am, hindi po ito fake news, At dito po, talagang sinasabi na ng mga negosyante na ang gobyernong Marcos kinakailangan na po ditong kumilos at maramdaman nila na may ginagawa ang gobyerno. Yes, sir. Katulad nga po nito, siguro din po hindi naman din to fake news na talagang mabilis po na inaksyonan itong sitwasyon po ni Mr. Ke. Bago nga mag-Easter Sunday ay nakuha na po o nahuli ang 3 suspect. Ganun po talaga kabilis ang isinagawa dahil din po ito sa direktiba ng Pangulo. Siguro lang, sir, ganito. Pag may mga ganitong sitwasyon, minsan po
kaya po siguro hindi nakaka-action agad ang PNP or ibang mga law enforcement agencies. Hindi rin po kasi agad na ibibigay yung informasyon sa tamang ahensya. Parang minsan, pag ganito po yung sitwasyon, is kinikip muna nila sa family. They want to solve it by themselves. Na hindi nakakakilos kung paano agad mariresolba. So parang darating na lang minsan yung issue pag nandun na. So, siguro po, kung may ganitong klaseng issue, sir, especially kidnapping, wag po sila mag-atubili. Kung may takot sila na may pagbabanta, na wag makipag-ugnayan sa police or sa ibang law enforcement agencies, wag mag-atubili. Kasi po, mas mapapabilis po ang trabaho ng law enforcement agencies natin kung makikipag-cooperate din po yung mga taong concerned. Sa punto, ma'am, ng dapat wala kasing kidnapping na nangyayari eh. Di po ba? I mean, yung prevention. Ano po ang inyong masasabi doon, attorney? Sir, sinisikap naman po ng pamahalaan. Kahit sino pong gobyerno, kahit anong bansa, ayaw naman po ng itong klaseng krimen. Pero hindi po ito maiiwasan kung may ganyang klaseng mga pagbabanta. Kailangan din po talaga ng tulong, no? Ng tao. Tulong mula sa tao na para mabilis din maka-action ang mga law enforcement agencies. Pero sabi nga natin, ito mga suggestion po na nagbumula sa mga concerned citizens natin, ikinukonsidera po talaga to dahil hindi po magandang mag-reflect sa gobyerno ang mga ganitong klaseng krimen, yung mga nangyayaring sitwasyon na ganito. Kaya asahan niyo po na mas mabilis pa po ang pag-aksyon ng gobyerno, basta po rin ang kooperasyon po ng tao ay kailangan din po natin. Opo. Doon po sa punto ng request po ng mga negosyante, no, na yung attorney, hindi ko po alam kung pwede po ito sa ating pong batas. Ang sabi nga nila, dapat may special court dito sa mga kidnapping cases para masiguro lang na mabilis yung pagpaparusa dito sa mga may gawa nitong kidnapping na ito. Sir, ang alam ko, pag heinous crime, meron na pong court na for that eh. Way back, meron po kasi akong kaso ng kidnapping. At that time, sa Manila po yun, parang 8 months lang namin na take up. Natapos agad. Pero as of now, Sir Ted, itatry ko po alamin ko ano, papamonitor po natin ano na ba ang sitwasyon pag mga ganitong klaseng kaso. Opo, kasi nga din ngayon ang PNP may statement na case solved na itong kay Anson Ke. Pero may dalawa pa pong sinasabi na dapat po ay tinutugis. Yung pong mga ganun, ma'am, bagamat ito po ay PNP matter na po, pero doon po sa sinasabi ng ibang grupo, pati itong mga negosyante na napakaaga nyo sabihin na case solved na yan, di pa nga may mga dapat makakayong hulihin. Sir, kasi ganito, di natin alam yung strategy ng PNP. Kung patuloy pa sila nag-i-investigate, di natin alam ang strategy kung paano. So siguro estratehiya po yan kasi hindi rin naman nila titigilan yan kung meron pa natitira. Okay. Opo. Sige po. Strategy ng PNP. Naglalabas sila ng statement na kesyo ito hong nagdaang Semana Santa, ang crime rate, ang index crime bumaba, mga etc. Sabi ho ninyo, yung inflation, parang ang datos ng PSA, ito'y bumabagal, no? Kumbaga, mas maganda ang lagay ng inflation rate natin. Pero sinasabi ng mga tao, ang problema namin, inflation pa rin. Dito ho sa PNP, bumababa daw po ang index crime, no? Ang krimen sa ating kapaligiran, pero napapanood mo, sinaksak na Koreano, hinold up, binarel, patay. Yung isang sumakay lang yung isang nagmamasada lang ng tricycle, pinagsasaksak. Yun, ospital. Nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, to be more pragmatic about this, parang hindi rin po sigurong makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen, pero ang amin nababalitaan at mapapanood, puro krimen. Yun na nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pag-uusap namin sa mainstream kasi po, ang na-news talaga, yung mga isolated cases na tulad niyan.
Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So, I mean, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin eh. Kaya sabi natin, sana nga rin po, maliban sa mga negative na mga news, makita din po yung ganda ng ginagawa ng gobyerno. So, yun din po yung pakiusap namin. Sabi ko nga, kung ganyan kagulo, sir, kung ganyan karami yung krimen, siguro talaga dapat na alarma na tayo. Chaotic na yung dating. So, kaya naniniwala ako na bumababa yung crime index niyan. Because, yan po, siguro ang nakikita at nagre-reflect naman talaga. So, siguro, isang tabi natin yung mga nakita na sa TV. Kasi yan talaga yung news nila. Isang beses na saksak, isang beses na buksan ng salamin, or binasag yung salamin, news yan. Pero hindi naman lahat ng lugar nagbabasag ng salamin yung mga tao para magnakaw. Opo. So, paano ho kaya yun, ma'am? Kung, kasi, parang paano kaya po paano kaya ang treatment doon ng mainstream sa police report, no? Yung ganong uri po. Kayo po, ano pong suggestion niyo po, ma'am? Paano po natin dapat pong ilabas ito? Kasi kami ho naman din, ang aming mga reporters, obligado po, no, na ito ilabas kasi nga din may visuals, may complainant, may victim, etc. So, paano po? Kayo po, ma'am, kami po'y makikinig. Paano po, sa tingin po ninyo, ang dapat po na paghawak po sa pagturing po sa ganitong mga uri ng balita? Halimbawa, ito suggestion lang, sir. Halimbawa, may nahuli, snatching. Sana, ma-monitor din kung itong taong to ay nahuli. Kung itong taong to ay napagbayad. Hindi yung puro krimen lang, tapos yung mga nagawa na paghuli, nakulong, parang hindi naman siya nababalita lagi. So, di ba dapat pantay siya? Kung ano yung ginawa ng police, mabilis sa paghuli, di ba po, dapat ma-praise din naman natin. Uy, ang bilis. Katulad dito, sir. Ito katulad nung yung paghuli ng tatlong suspect regarding this Mr. K case. Yung ibang mga fake news peddlers, ito, sir. Sasabihin nila, ay, hindi yan totoo, fall guy yan. So, syempre, ibang mga tao na yun ang nakikita at nadinig, magkakaroon na naman ng ibang imahe ang gobyerno. Magiging negatibo na naman. So, ang sa akin lang, sir, kung merong nahuli, may ginawang krimen at nahuli at may ginawa rin na maganda ang kapulisan dahil sa mabilis na aksyon, sana napapakita rin kaagad-agad. Yun lang po. Kasi mga petty crimes, so dapat meron din po sanang mapakita na na-resolve to agad. Siguro po naman din, ang amin, kung mamarapatin yung attorney, maging proactive din po siguro ang pambansang pulisya, no? Sa kanila pong pagdugon sa mga tawag para po sa mga panayam, no? Dito po sa reaksyon agad nila sa mga reported po na mga krimen ngayon na nangyayari. Kasi, attorney, mahirap yan, ano? Yung sitwasyon po ninyo kasi nga, kumbaga, yung police report na bahagi po ng mga newscast, araw-araw yan. At wala po namang report tungkol doon sa mga nahuhuling snatcher. Mga nahuhuling kaninyo, mga magnanakaw sa mga barabarangay. Sige po. So, makikipag-ugnayan po tayo kay General Marbil. Dapat kasi din mapakita po din talaga yung ginagawa ng kapulisan para nakikita ng tao. Opo, yes ma'am. Ako naintindihan ko where coming from, ano, dito po sa inyong responsibilidad ngayon kasi napakahirap po nitong nakaatang sa inyong balikat para po dito sa pagbabalanse, no, sa mga accomplishment po ng pamahalaan vis-a-vis sa mga reported po nitong mga nangyayari po sa ating kapaligiran. So, attorney, sa sitwasyon ngayon dito po sa lumabas nga, no, na survey ng Pulse Asia. So, sa pangkalahatan po, ano ang sinabi sa inyo dito ng presidente? Ano ang instruction sa inyo kung meron man at paano niya po ito tinanggap? Nung una po kami nag-usap, ang sinasabi niya po talaga, malamang po yung mga respondents na sumagot ay bombarded ng fake news. Yan po. Pero, nasabi po rin po niya, hindi natin ito hindi papansinin. Tignan pa rin kung yung mga respondents kung gaano na ang tao na natutulungan ng gobyerno at kung nakakarating ba talaga yung serbisyo ng gobyerno sa tao.
Okay, sige po. So ma'am, maganda po itong ating ugnayan kung sakasakali po muli kaming iistorbo sa inyo Oh, para by all mapakinggan po. means, anytime. para Basta mapakinggan. Sir Ted and DJ Cha, anytime. Opo, para mapakinggan din po ang panig po ng Presidente at panig po ng Malacanang dito po sa mga napaka-importanting isyong pambayan nito. After all, ma'am, bawat And araw... by the way, sir, Oh. isang good news lang po Nakausap ko nga rin po, hindi ko po nabanggit kanina kay DJ Cha. Lahat po halos with this regional tripartite, lahat po ay nag-increase na po ng wage. Hindi nga lang po siguro ganong kalaki ang ine-expect nila kasi meron po supposed to be legislative wage na pinag-uusapan. Pero base po sa direktiba ng Pangulo with the regional tripartite, tumaas na po sa lahat na region ang mga sweldo po or wages po ng mga Pilipino. Yes, Yun na ma'am. Opo, kasi nga dito, ang ikalawang concern nila ay increasing the pay of workers dito po sa survey ng Pulse Asia. Yan po. Yan po yung good news ng DOLE ni Secretary Laguesma. Kaya nga sabi ko, parang hindi nila nakikita po talaga yung ginagawa ng gobyerno dahil siguro nga hindi po ito napapakita o na isa sa publiko agad. Actually, nasa balita naman namin yan, ma'am. Oo, naibalita Thank na you po. po. Opo, Yes, yes, Ayun, ma'am. thank you. Bawat regional news namin, kapag po meron ng wage increase, no, na order pang wage board, lagi po namang nasa balita yan. O, sige. So, Tama, attorney, thank you po. salamat po na marami ulit. Sa uulitin po, ano? Salamat na marami, attorney. Karangalan, Sir Ted and DJ Cha. Thank Apo. you. Thank you. Si Attorney Claire Castro po, ang Undersecretary at Press Officer po naman ng Malacanang. So, easy lang kayo dyan sa ating live chat. Okay? Alam nyo ho, maganda po itong ganito rin pong ika nga ipalitan. yun, true. Balitaktakan para ho natin mapakinggan ang sagot ng Malacanang dito po sa mga isyong ito. Hindi naman ho din tayo pwede makipagbakbakan, ika nga, di ba? So, easy lang kayo. Easy lang kayo. Oo nga Yung mga nabanggit mo pa naman na krimen kanina kasi sabi ni Attorney Claire, Sige. lagi na nga lang daw na-highlight yung mga nangyayari. Hindi daw na-highlight yung pagresolba sa kaso. Oo. Actually, kanina, sa dulo, kung mapapansin nyo, lagi nandoon sa mga balita natin, tinutugis. Pag naman nahuli na, Oo. nahuli. Oo. Kaya lang yung mga nabanggit mo na krimen kanina, lahat tinutugis. Oo. Oo. Ako, intindihin nyo itong ganyang uri ng trabaho. Alam nyo, mahirap yan. Ako humahanga sa totoo lang, sa lakas din ng loob. Ng, Tibay din ang sikmura. Tanong tibay. Hindi kasi kumbaga yung ganyan. Doon lang ako sa lakas ng loob. Ako sa tibay din talaga. Kasi alam mo, hindi madali po yung ganyan trabaho araw-araw. Hindi lang yung problema ng gobyerno kaharap mo. Maging yung bashing din ng taong bayan kasama dyan. Mahirap po na responsibilidad dyan. Sa totoo lang. Yung ganyan pong trabaho. Ikaw ba tatanggap ka ng ganun trabaho? Ba't Kung sakali. ayaw mo na sa akin? Hindi! Parang pinaalis mo na ako dito. Hindi, baby. Aaron, paano ba to? Hindi. Kung sakali lang, tumawag ang Pangulo, Ted Filon, ikaw ang gusto kong maging Palace Press Officer, tatanggapin mo? Aasa kang gagawin niya yon? Hindi. Kaya nga suntok sa buwan. Oo. Na naginip siya, halimbawa, na ikaw ang karapat dapat sa pwesto. Oo. Anong sagot mo? Is it a yes or a no? It makes me laugh because that is so far from the truth. Alam mo, ngayon ko na napagtanto. Na ano? Oo. Na ano? Na pinagkakanulo mo na ako. Hindi. Ikaw talaga. Tapos na ang Semana Santa, pinagkakanulo mo pa rin ako Kasi Gaya mo pa si Judas Kasi tama yung sinabi mo. Hindi lahat tatanggapin yung ganyan trabaho. Napag-uusapan namin Hirap, hello. Mahirap po. Ang hirap. Sobrang hirap. Sa totoo Sagutin lang, lahat ng kaya issue. Nga ako, humahanga ako sa tapang ni attorney niya para tanggapin po yung ganyang uri ng hamon. Napakahirap po niyan. Napakahirap niyang ganyang uri po at ganyang klase po ng trabaho. Marami na akong nakadaupang palad na naging press secretary o spokesperson. Sandali muna. Okay, baka kung saan tayo mapadpad. Good morning, Tito Sen. Good morning, Tito Sen. How are you? Good morning. Sandali lang. May mga bagay po na akala mo ay simpleng transaksyon. Ito sa gitna po ng mga reports din ng mga scam. Ito, makinig kayo mabuti.